beloved Boss Mike Cervera. Hindi nyo po ako kalaban. Sa Malacanang po, hindi nyo po ako kalaban. Ako po ay tumatakbong independent. Hindi nyo po ako kalaban. Madam First Lady, pwede nyo pong gamitin yung programa ko. Programa niya raw, pwedeng gamitin. Ikot tayo sa mga OFW. Tsaka hindi siya proud. Parang pag tinanong siya tungkol sa mga Duterte, binabanggit niya na lumalapit siya sa Malacanang. Proud po siya na lumalapit sa Malacanang. Okay, pero kapit lang kayo. Ito po yung pinakamalupit niyang mga sinabi. No? Sinabi niya, sa mga taga Malacanang, hindi po ako kalaban. Openly seeking yung help ng First Lady. No? Talagang direkta niya. First Lady, hindi niyo po ako kalaban. Sa Malacanang po, Alam niyo mga kababayan, ito mga DDS no? Basta yung alam nila, mga kababayan na pumupuri at mga nagpapahayag ng kanilang mga opinyong pananaw at sumasalungat sa kanilang naratibo, sa kanilang mga adhikain, sa kanilang mga mga naiisip o kaisipan, mga kababayan, aba, babanatan nila eh. Kaya ho mga kababayan, itong mga DDS, mga bobo to sa politika. Hindi ho marunong, lalong-lalo na yung mga vlogger nila. Ang tatanga. Sobrang tanga nila mga kababayan. Biruin mo, si Willie. Kakampihan nila eh. Pero mga kababayan, ito yan mga kababayan. Dahil nga siyempre, politika, kailangan tumakbo ni Willie. Tumatakbo si Willie. Siyempre, kailangan mabait sa lahat yan. Tandaan nyo mga kababayan, kaya nga si Bongo, di ba? Si Bongo, anong sabi niya? Hindi ako pro Duterte. O yung isa pa, sino pa? Si Bondok at marami pang iba. Pero nyo, yan, ginagamit na nila na na hindi sila pro-China. Bakit? Malaking impact sa boto nila yon. Pag nalaman ng tao na pro-China ka ngayon, sigurado, shoot ka sa inidoro. O ngayon, mga kababayan, eto ngayon si Willie. Dahil hindi sumasama sa mga kampanyahan nila, hindi ito nagpapakita, mga kababayan, eto na ngayon, ang batikos, ang banat, sisirain ka na nila. Ganyan ang pag-uugali nila, mga kababayan. Etong mga kampo ni Digong. Sa bagay, kanino pa ba naman magmamana, kundi kay Digong? Mga kababayan, meron pa bang iba? Tuloy natin. Ito, binabanatan. Sa pahayag daw ni Willie na hindi daw siya kalaban ng Malacanang. Siya nga daw ay gustong tumulong, gustong sumama, gamitin yung programa niya para nga naman sa mga OFW. Anong problema po doon mga kababayan? Meron po bang problema po doon na gustong tumulong ni Willie sa kung ano yung mga programa na meron ng Malacanang? Di po ba? Kaya lang mga kababayan, masyado silang sensitibo. Pati yung mga ganyang mga pahayag, pinapatulan na nila. Baka nga naman maipasok pa nila si Bato. Kasi mga kababayan, alam nyo naman si Bato nasa hulihan na. Si Willie, mga kababayan, umaangat pa. Kapag nawalan ng boto, itong si Willie, mas papasok. Sino? Si Bato. Kaya siguro nila sinisiraan. Namimili na sila ng mga taong kailangang umangat pa. Hindi ba't si Amy sinisiraan din nila? Ganyan po talaga. Ganyan po talaga. Pagdating sa politika, wala talaga kayong mga kababayan, permanenteng kaaway, walang permanenteng kakampi na hindi naiintindihan ng mga DDS. Palibasa, mga mahihina, ulot, kukote, hindi marunong mga lumaro. Politika yan. Politika yan. Yung sinabi ni ganito, magbabago yan bukas. Yung sinabi ni ganyan, bukas iba na naman. Di ba? Yung dating kaaway mo, sa isang araw, hindi mo nakakampi, kakampi mo na yan. Yung kakampi mo ngayon, naku, bukas, kaaway mo na yan. Ganun ho ang politika. Kung kayo hindi makakaunawa at hindi makakaintindi sa mga bagay-bagay na laro ng politika, ay wag na ho kayo, lumayo na kayo din eh. Oo, layo na, layo na.
Tingnan nyo, puro na lang galit, ngit-ngit, yung mga pinapagana nila, yung po yung kanilang mga, yung kanilang mga naratibo na galitin ng mga tao dahil itong taon na to, ito yung mga kababayan, ganyan yung naratibo nila. Kapag kang isang tao, mga kababayan, hindi sumang-ayon sa kanila o kumukontra sa paningin nila, sisirain ka nila. Ganun yun, Christina. Oo, thank you naman, galing sa Australia. Oo. Di ba? Ganyan dapat, pinopost nyo yung profile ninyo. Mag-asawa, mag-jowa. Di ba? Ganun po yung mga kababayan tuloy. Hindi niyo po ako kalaban. Ako Hmm. po ay tumatakbong independent. Hindi niyo po ako kalaban. Kita nyo mga kababayan? Totoo naman tumatakbong independent itong sino? Si Willie. Hindi ho sumama ito. Saan? Sa partido ng Padapa. Ramdam ni Willie na wala siyang mapapala. Bakit nga naman sasama? Kung sa kanya lang makikinabang sila. Abay, hindi na. Abay, eto labanan. Maipanalo ang sarili niya. Hindi ho kailangan na maipanalo sarili niya at maipanalo ang iba. Unahin ang sariling maipanalo bago ang iba. Yan ho ang katwiran pagdating ng halalan, mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga DDS na yan. Di ba, mga kababayan ko? So ngayon, mga kababayan, alangan naman na tulungan ni Willie. Si Willie ang mas angat sa kanilang lahat. Kung popularidad, kung sikat, mga kababayan, sa lahat ng mga pinadeliver lang na suka na pinagpupulot ni Digong, lamang na lamang yan. Kahit pasabihin ninyo, walang kaalaman, pero yung mga taong natulungan yan, totoo naman, maraming natulungan, pero walang kaalaman pagdating sa politika. Pero mga kababayan ko, ito pagkakatandaan ninyo. Si Willie, sikat na sikat yan. Noong pa man, wawawin, wawawi, wawawili, o ano pa man tawag ninyo. Abay, kita nyo naman, di ba? Ang anam ng mga tao, matulungin sa mahihirap to. Di po ba? Ngayon, real talk, mga kababayan. Tingin ko, iniisip ni Willie, bakit ako sasama sa inyo? Kailangan ko ipanalo yung sarili ko. Kaya nga ako tumakbo kasi gusto ko manalo ko. Kung makikihati pa kayo sa boto ko, wala na. Di ba? Oo, totoo. Duterte rin to. Kaya lang nga nagtataka yung mga bobo. Yung mga DDS nagtataka bakit daw eto'y parang bigla na lang kumakampi daw kay First Lady. Nako. Ulitin ko. Kailangang ipanalo ni Willie yung sarili niya pero di ko yan iboboto, Hindi ko iboboto. Bakit ho? Ang hinahanap ko yung alam Miriam Santiago. Nako, kung ganito, ano naman gagawin nito? A-apprentice na naman. Mag-aarkila, magpapasahod ng mga gagawa ng mga kung ano-ano para sa kanya. Para may masabing nagawa siya. Mga kababayan, mas bumibilib tayo sa taong kayang ipagtanggol yung kanyang mga ginagawang mga batas. Kasi mambabatas ang datingan nito pag nanalo. Anong gagawin ng batas nito, mga kababayan ko? Di ba? Kechu, thank you naman I miss you too. Di ba? Yung po yun, mga kababayan. Shout out sa 3,600 na nanonood. Tuloy. Tignan nyo, sinisiraan na nila. Hindi ko ba alam bakit kailangan siraan to si Willie? Ang dumi-dumi nyo kasi. Sa totoo lang, mga kababayan, sila naman talaga nauunang naninira noong paman. Mamaya may papakita ko sa inyong video na talagang etong grupo ng mga Duterte ang mapanira. Mapanira itong mga kababayan. Imagine, sinasabi niya ng direkta, no? Tayo hirap na hirap tayong makilaban. Wala tayong hindi. Aminado, mga kababayan. Sabi niya, tayo hirap na tayong makilaban. Samantalang kami tinatawanan lang kayo. Si Pangulong Bongbong Marcos, tatawa-tawa lang sa entablado. Pero sila, mga kababayan, aminado.
aminado sila na hirap na sila. Kabunganga na mismo nung vlogger nila na ano, mga kababayan, hirap na sila. Wala na! Oh, tuloy. Oh. Hindi tayo sikat, wala tayong katungkulan, hirap po tayong... Okay na. Imagine, sinasabi niya ng direkta, Oh. no? Tayo hirap na hirap tayong makilaban. Oh. Wala tayong, hindi tayo sikat, wala tayong katungkulan, hirap po tayong lumaban. Pero sa kanya, ino-offer niya pa yung sarili niya. Hindi po ako kalaban. Madam First Lady, alam niya kung sino yung mga powers that be, no? Alam niya kung sino yung papanawagan. Siyempre! Hindi po si Pangulong Marcos eh. Oh. Si First Lady ang tinatawagan. Ay, siyempre naman! Ay, si Pangulong Bongbong Marcos, busy yan sa paggawa ng mga proyekto at ang daming inaasikaso. Ang First Lady, mga kababayan, baka hindi alam neto, asawa ng Pangulo. Ang asawa ng Pangulo, katabihan lagi, matulog, tuwing gabi, no? At sa tuwing gabi, mga kababayan, dyan lang yan, mga kababayan, nakakapagkwentuhan. Nagbibigay ng mga opinyon bawat isa. Si Pangulong Bongbong Marcos, yaan naman ang kanyang unang-unang hinihingan ng payo. At si First Lady, yan din naman ang nagkikwento. Oo, kahit nga ako, kinikwento niyang kay Pangulo. Sabi niya, si Mike Cervera, solid sa'yo, no? Grabe yun, si Mike Cervera. Diba? O ngayon, naikikwento niya, si Willie, gusto daw yata sumama sa atin. Nagagalit tuloy, Oo, etong mga vlogger nila, binabanatan na si Willie. Ay, Jojo Chavez. Parang anti mo lang, di ba? Mga kababayan ko, yan po yan. Baby, baka mag-away-away yan, ha? Diskarela, eto na. Madam First Lady, pwede niyo pong gamitin yung programa ko. Programa niya raw, pwedeng gamitin. Ikot tayo sa mga OFW. So tumatakbo ka bilang senador. Teka muna. Anong masama doon? Hindi ko magets to, ha? Hindi ko magets yung gusto ni Willie na tumulong, mga kababayan. First Lady, gamitin natin yung programa ko. Di ba sabi niya? First Lady, gamitin natin yung programa ko para makatulong sa mga OFW. Anong problema doon? May problema ba sa pagtulong? Ang Pangulo nga, welcome lahat ng gustong tumulong. Di ba? Baka sa isang araw, sa isang linggo, yung paborito nyong vlogger na abogado, makikita nyo na rin tumutulong sa gobyerno. Ay! Di ba, mga kababayan? Yan po yan eh. Ayon nyo sa panaginip ko nasabi ko na yung isang araw, di ba? Sabi ko nga, yung isang abogado rin eh. Dadalo doon mamaya. Dadalo mamaya po. Sino? Si Attorney Claire Castro. Bilang parte naman ng responsableng vlogger dito sa Pilipinas. Ngayon mga kababayan, yung isa na sinabi ko, natandaan ninyo? Baka mamaya, yun na yung nagsasalita doon sa Malacanang at pinagtatanggol na si Pangulo. Ay! Mga kababayan, eto, tuloy-tuloy tayo. Tuloy. Isinasama ka sa lineup nitong mga vlogger na Duterte daw sila. Please lang, no, sabihan niyo po yung mga Duterte na may mga pahayag na po si Willie Rebillame na hindi po siya kalaban ng Malacanang. In fact, nagpapahayag po siya. Kawawa naman itong mga to. Kawawa naman itong mga DDS, Halos magmakaawa na mga kababayan, biruin nyo. Kahit hindi naman nagpapadala si Willie sa kanila, dinadala daw nila. Tapos sinusumbat na nila. Dahil nga si Willie, mga kababayan, abay nagpahayag na gusto ng tumulong. Dito, saan? Sa gobyerno ni Pangulong Bongbong. Walang iya kayo. Ano ba naman problema dyan? Dapat nga matuwa kayo. Kasi kami, okay lang kahit di kami natutuwa, pero kailangan naming tanggapin. Dahil gusto naman tumulong sa gobyerno, anong problema doon?
Okay lang yun. Kung ayaw ninyo, huwag niyong iboto. Tokin na yun. Sino kayo nga? Kaawaan ng basik kayo. Konti na lang kayo eh. Kaya ho mga kababayan, mahalaga bawat isa sa kanila. Kaya itong si Willie, na gusto nilang isiksik sa kanila kahit ayaw sumama, wala na. Ayaw na. Ano? Oo. Shoutout sa 4,500 na nanonood na hindi pa nagla-like. Huwag nyo namang i-report kung ayaw nyo po, mga kababayan ko ha. Kasi wag naman, titigan nyo na lang ho ako. Huwag nyo lang i-report tong aking topic ngayon. Ano, mga kababayan ko ha? Peace tayo. Tuloy. Na gusto niyang tumulong. No? Yung programa niya, ino-offer niya kay First Lady. Alam kung sino yung lalapitan eh. So, ibig sabihin, nagseselos kayo. Yun ba yun? Dahil imbis na i-offer kay Sara Duterte, eto, si Sara Duterte, mga kababayan, meron na namang anomalya na diskubre ni Angara. Mga kababayan, abangan nyo yan. Sara Duterte, meron na namang anomalya na diskubre ni Angara. Nako, mga kababayan. Mamaya, talakayin natin yan. Tuloy itong paninira nila kay Willie. Makikipagtulungan po to sa Malacanang at kay First Lady. Tapos isasama nyo sa lineup natin. Eto na yung palatandaan, mga kababayan, na wala na talaga silang tao, sabi ni Gadon. Wala na ho silang tao. Sorry idol, nag-like. Thank you naman. Thank you po sa inyong lahat ng mga nagla-like. Kahit na malakas yung cellphone ni Jen Angeles. Tuloy. Openly seeking the help ng Malacanang. Pinagmamalaki niya, ilang beses niya pong sinabi yung Malacanang, lumalapit siya sa Malacanang. Tapos sasabihin nyo ngayon na kayo, Duterte kayo, wala kang magagawa ba itong iboboto namin yan? Ay, naku, kawawa sila, no? Sa totoo lang ako naaawa na rito sa mga ito. Dati naman nating mga kasama to, nung panahon ng eleksyon. Kaya lang, ito yung mga humiwalay. Ito yung mga dilawang DDS. Opo. Kaya ngayon, mga kababayan, nag-iiyakan na. Nawalan sila ng isang Willie Revillame na malaking tulong sana sa kanila. Ay, malaking tulong ho yan. Sa mga kandidato nila. Sana, Willie, binitbit mo na yung iba. Kasi siguro na nahimasmasan si Willie. Sabi ni Presidente, parang nag-deliver lang ng suka. Ay, hindi naman ako ganon. Nakaperari nga ako. May chopper din ako. May kondo rin ako. Diba, mga kababayan? Ayun may willpower, Diba? May chopper sa taas. Minsan, mga kababayan, kapitbahay ko lang yan sa Tagaytay. Naku, yung mga Ferrari niyan, mga kababayan, kakaiba. Ang gaganda, mga kababayan, ng sasakyan niya. Opo. Ngayon, mga kababayan, mayroon ding Rolls Royce. Ang dami magaganda sasakyan niya. Siguro naisip niya, alang niya, baka masama ako, ma-associate ako sa pinag-deliver ng suka. Hindi ho ganun ako. Hindi Di ba, mga kababayan? Papayag ba si Willie ng ganon? Shoutout sa 5,200 mahigit na nanonood. Galit na galit, mga kababayan. Ayaw na. Yan ho yung palatandaan. Totoo na ho ito. Na mga kababayan, wala na ho talagang sumusuporta diyan sa kampo ni Digunyo. Ang kampo ni Digunyo, mga kababayan, wala na ho yan. Wala nang pupuntahan. Desperado na sila. Magpapatay na nga ng tao para lang maipanalo yung kandidato. Ganon kadesperado si Digunyo. Si Sara, ayan, mga kababayan, may nakaabang. Ilang buwan na lang. Sisentensyahan na yan. Ngayon, mga kababayan, kailangan naman din ni Digong gumawa ng para hindi naman nakapokus kay Sara yung usapin, no? Pero bakit natin iiwan? Hindi ho namin iiwan niya si Sara. Si Sara, mga kababayan, kita nyo naman na walang pagmamahal sa bayan. Ngayon, eto pa. Nasabi ko kanina, meron na naman siyang anomalya na diskubre ni Angara. Tuloy. Abangan nyo po yan. Eto, susunod na natin.
Wala naman pong problema sa pagtulong. Mm. No? Wala pong problema sa pagtulong. Panoorin niyo po ito yan nasa one. Wala naman palang problema sa pagtulong, so ano pinagngangal-ngal nyo? Di po ba mga kababayan? Ano problema nyo? Wala palang problema sa pagtulong eh. Di ba Glenda Docot, Marian Tomas, oo. Mike Pachuchay, Jojo Chavez, Pinky M.A., Renante, Miguel, Tony. Anong problema daw sa pagtulong? Wala naman pala. Bakit pa kayo nagngangal-ngal? Unang-una, hindi nyo naman katikit yan. Oo, kilalang malapit sa mga Duterte itong si Willie Revillame. Pero baka nakakalimutan nila, panahon ngayon ng halalan na kailangan kung tumakbo ka, isipin mo muna yung sarili mo na maipanalo bago tulungan ng iba. Kasi baka mamaya, sa kakatulong ni Willie, magamit yung kanyang popularidad, yung kanyang kasikatan, at ang makinabang, yung mga taga-deliver lang ng suka. Kawawa naman si Willie. Di po ba? Kawawa naman si Willie. Tumakbo nga yan, gumagastos yan. Para Para manalo. Tapos, eto kayo ngayon. Ano sabi nito? Sige, tuloy. The big story. Hmm. Baka sabihin nyo, hindi, Dawan TV5 po to eh. Baka sabihin nyo, nag-ano lang ako. Hindi ako decided kahapon. Akala ko baka i-endorse to. Kaya sabi ko nga, para palusot eh. Di tanong nyo kay Placido kung talagang kasama yan sa maisog. Siya na nga yung lumalayo. Ba't magtatanungan pa kayo? Kayo lang naman nagpipilit kay Willie eh. Ngayon mga kababayan liliwanagin ko lang. Itong mga DDS, kampo ni Digong, sila na nagsisiksik sa sarili nila kay Willie Revillame. Ganun po yun. Baby. Di ba? Tuloy. Dinideny niya na nga yung pagsama niya sa maisog eh. Iyan na nga. Di maliwanag na bakit magtatanungan pa kayo. Ang tatangan talaga ng mga to, dinideny niya na. Inaayawan niya na. Ibig sabihin tinatanggihan niya yung mapaanyaya ng maisog, mga kababayan, para sumama si Willie. Tinatanggihan na ni Willie yan, yung pagsama sa kanila. Ibig sabihin lumalayo at dumidistansya. At nilalapit naman ngayon ni Willie yung sarili niya sa Malacanang. Anong problema nyo doon? Masakit Ang sakit-sakit na Ay, naku, wala nang kakampi silang matino-tino. Wala na. Sino pa ang matino-tinong kakampi nila? Sige nga, pakibanggit naman kung meron pa. Kung meron pang kakampi, ang kampo ni Duterte na matino-tino, wala na siguro, Wala na. Kaya kailangan po maging matalas tayo, Sa mga Duterte vloggers po. Huwag po kayong endorse ng kasi akala nung mga tao, yung mga ini-endorse nyo po ay mula po sa grupo ni Pangulong Duterte dahil known kayo ng mga DDS o Duterte vloggers. Ingat-ingat po tayo. Ayan na mga kababayan. Aawahin na nila si Willie. Kailangan niya mapababa para makapasok si Bato. Yung po yung aim nila mga kababayan, kailangan papasukin natin si Bato, wag si Willie Kaya ngayon sinisiraan na nila na sinisiraan. Ganyan po mga kababayan. Ganyan ang laro ng mga kampo ng mga Duterte. Napakarumi. Tapos kapag binalikan mga kababayan, pabiktim yung mga yan. Feeling nila, sila'y pa yung naapi. Kahit pa sila yung nauna, kapag binalikan sila, sasabihin sa mga tao, kami yung inapi. Kita nyo na lang ginawa kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagsalita lang ng napakasimple. Pero mga kababayan, yung balik nila mga kababayan, parang sila pa yung inapi. Samantalang kung dungisan nila, wasakin nila, yurakan nila, si Pangulong Bongbong Marcos, ibalita nila ng kung ano-ano, o ano nangyayari mga kababayan, hindi gumagante.
Tapos ngayong halalan, nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos nang hindi naman, hindi naman ganun kagrabe. Kumbaga sa medya-medya lang. Minedya-medyahan lang kayo ni Presidente. Tapos ngayon, sakit na sakit kayo, halos lahat na kayo. Nagkukuyad-yad na, nagtantrums na kayo. Sakit Ganon ang gante ng mabuting tao. Tuloy. Shoutout po sa 6,300 na nanonood. Di ba? At sinabi niya naman, nagpaalam siya kay MVP. Wala po siyang alam na batas na isusulong. Wala. Wala po siyang alam na batas na isusulong. Ngayon, mga kababayan, inaayunan na tayo ngayon. Eto mga DDS talaga. Kakatuwa, Nakakatuwa itong mga to. Ngayon, ang banat nila, yung binabanat natin dito. Di ba sinasabi natin, walang alam na batas na isusulong kasi wala naman talagang alam ito sa batas eh. Ngayon, mga kababayan, ginagamit na ng mga gunggong. Kawawa! Ay, nako, talaga naman. Ang hirap nung nababasted ka, Yung bang pinaasa ka ng iyong nililigawan. Tapos, mga kababayan, makikita mo, may gusto pala siyang iba. Ang sakit! Oo, napakasakit! Yun, ganun eh. Doon ko na lang maihahalimbawa ito. Yung bang may gusto kayo na isang babae o isang lalaki? Yung bang akala nyo merong pag-asa? Akala nyo nga, in-expect nyo, MU na kayo eh. Tapos mga kababayan, biglang nag-my day, may kasama ng iba. Ay! Ang sakit! Kanta na kayo. Oo, it hurts when love fails. Ganyan. Di ba mga kababayan? Ito na. Po, tanungin nyo, anong batas? Dami na natin batas. Yun yung sinabi. Hindi nyo sinasabi yan. Kami ang nagsasabi niyan. Ginagaya nyo na naman kami. Diba? Tayo nagsasabi nun na wala namang alam si Willie. Pagdating sa mga batas-batas, meron po bang alam si Willie? Di ba sabi niya kapag nandun na lang daw siya sa Senado, doon na lang daw siya gagawa ng batas. Di po ba? Wala na ho ngayon. Sila na mismo sumisira Nung una pinagtatanggol pa nila Ay, ang lakas-lakas ni Willie. Willie, tumakbo ka, Kuya Will! Kuya Will, tumakbo ka! Ganon-ganon sila. Ngayon, iba na. Dahil nga, hindi na sang-ayon sa kanila yung mga lumalabas sa pipig at mga opinyon ni Willie Revillame. Ayan na. Babanatan na nila. Yayariin na nila. Kita nyo, mga kababayan? Sige, baka hindi rin nakatanggap ng jacket kaya nagkakaganyan. Tuloy. Imaginein po ninyo. Kaya po, hindi po tayo naninira dito. Kung ayaw nyo sa mga Duterte, naharap po kami na... Sabi niya, tandaan nyo, hindi kami naninira dito. Sila pa may gana. Magsabi na hindi daw naninira. Anong hindi naninira? Anong ginagawa ninyo? Ayun naman. Anong ginagawa ninyo? Di ba puro paninira sa gobyerno? Pambabastos kay Pangulo? Pambabastos kay First Lady? Pambabastos kay Speaker? Ngayon, Kicks TV, umiiyak na si Badong mo. Atawa ako. Iba na talaga. Pasok. Tinatapon na po namin yung mga posibilidad na may mag-tridor pa kasi naranasan na yung Tatay Digong. Nakakatuwa na mag-vlog to mga to. Mga kababayan, kaya pala hindi na ako magtataka kung bakit minahal nyo ko. Kasi malayong-malayo mag-vlog tayo. Ito mga kababayan, hindi mo alam kung nagpapaawa na o talagang lobat siya. Di ba? Kicks TV?
Hindi na ako magtataka kung bakit minahal ako ng mga tao. Ito, tignan mo naman itong mga vlogger doon sa kabila, Para bang nagmamakaawa na hindi mo alam kung talagang lobat siya. Hindi niya na alam. Mga kababayan, kahit anong lobat ko, hindi naman ako ganyan mag-vlog. Hindi naman siya paninira, no? Mga kababayan, real talk yun. Hindi ako ganyan mag-vlog. Ganyan ka mag-vlog? Oo, sa bagay nung araw, iilan lang kayo. Marami talagang mga kababayan, walang mga vlogger ng mga nagpapaliwanag ng ganito. O konti lang, sila lang. Wala tayong ibang mapapanood. Kaya siguro, no choice tayo, no? Kaya ganyan, kahit ganyan pagbablog, okay lang. May mapanood lang. Malibang lang yung mga OFW. Eto, tuloy. Yung 12 po talaga hindi natin boboto. Hindi kasi to kasama sa 12. Walang kwenta. Yung 12 daw hindi nila iboboto. Pero ito daw, hindi kasama sa 12. So anong gagawin mo? Hindi mo pa rin ito boboto? Kulang pa nga kayo. Ilan ba kayo? 8? 8 kulang pa ng 4. Sino pipiliin mo ngayon para mapuno nyo yung 12 nyo? Sipin mo nga, anak ng pating talaga. Ay, nako. Ang hina ng ulo. Tuloy. Okay? Malinaw po yan. Kaya hindi po tayo nag-ano lang, hindi po tayo rito naninira lang. Kasi yung 12 Oo nga, hindi ka lang naninira lang. Gumagawa pa kayo ng fake news. Di po ba? Mga kababayan, hindi lang naninira lang. Gumagawa pa kayo ng fake news. Kaya nga kayo may imbitasyon. Mamaya, baka naman hindi kayo dumalo. Meron kaming pambato. Abangan nyo si Atty. Claire Castro. Sinabi ko na yan nung isang araw pa, di ba? Sabi sa panaginip ko si Atty. Isang abogado, na pinapanood ninyo, dadalo. Di ba? Tuloy. Talagang iisa-isayin natin o inuunti-unti na natin kung bakit hindi sila karapat dapat. Wala nga siya ron sa mga, tsaka hindi siya proud. Parang pag tinanong siya tungkol sa mga Duterte, binabanggit niya na lumalapit siya sa Malacanang. Proud po. Sino pa ba ang proud sa mga Duterte? Mga kababayan ko, tanong ko sa inyo, sino pa ang mga proud sa mga Duterte? Kung si Willie mismo, dumidistansya na to. Ayaw nang ma-associate, ayaw nang madikit. Saan? Sa mga Duterte. Ang gusto nga ni Willie, doon na nga sa Malacanang ano pang gusto ninyo? Kahit pa man sa ganun hindi naman tayo uto-uto, Alangan naman na iboto nyo to. Huwag kang mag-alala, Badong. Di namin iboboto yan. Ay! Grabe. Grabe talaga itong mga DDS vlogger Siya na lumalapit sa Malacanang. Siya talaga. Hindi ko po sinabing masama ba yun? Sa panahon natin ngayon. Ako sa tingin ko sa panahon natin ngayon. Makakasama sa kanya. Siya lang talaga naman Ano makakasama? Sa inyo makakasama yan. Imbis na madagdag sa inyo, yung boto ni Willie Revillame, hindi na. Imbis na makakadagdag sa mga taga-deliver ng suka, na mga kandidato ni Digong, hindi na makakadagdag yan. Hindi na Sabi ni Aichang, mga kababayan, baka naman sa mga bagong subscriber, mga bagong dating, dagdagan nyo naman yung likes ko. Siguro yung mga dumalo rito, hindi naman mga hindi naman mga nagre-report. Tuloy. siguro ang kaisa-isang sikat na personalidad. Kung tutusin, masikat pa siya kala Tulfo sa mga ibang nanalo, kala Lito Lapid, kala Bong Revilla. Pero sa tingin ko, siyang kauna-unahang sikat. Ito na po yung simula na yung sikat ay hindi na po madadaan sa kasikat. Siniraan! Ngayon lang daw sa kauna-unahan, mga kababayan, ng pagkakataon na may sikat na hindi mananalo. Masikat pa daw kay Tulfo. Totoo naman, masikat to kay Tulfo. Masikat kay Ipi ito. Si Ipi, sikat pa. Sa pagiging artista noon, oo. Pero ngayon, mga kababayan, ang mga butante,
responsable na, matalino pa. Di po ba? Kaya alam na nila kung sino iboboto nila. Di po ba? Ngayon, ano, pansinin niyo yung niya, yung mga sinasabi. Walang kakwenta-kwenta. Walang dating, mga kababayan. Walang dating. Walang kwente eh. Puro yung yung inggit, ngit-ngit, galit. Alam niyo, mga kababayan, yan yung huwag niyong panatiliin sa inyong mga sarili. Yung ngit-ngit, inggit, galit, tanggalin niyo yan. Kasi alam niyo, mga kababayan, the more you worry, the more you hurry. Para pumunta ng cemetery. Huwag natin gayahin yung di ba? Ay nako, mapupunta kayo na sementeryo agad niyan. Puro kayo pangamba, galit, ngit-ngit, inggit. Nako! Yan ho yung wala ako sa katawan. Yung inggit, wala ho sa akin yan. Hindi ko pinamamayani yan. Kaya mga kababayan, kung gusto nyo, kahit na kayo ay matanda na at magmukhang 30, gayahin nyo ako. Pero inyo, 60 na ako, pero mukhang 25. Bakit ho? Hindi ho ako nagtatanim ng galit, ngit-ngit, inggit. Wala ho sa akin yan. Tingnan nyo itong mga ito. Mas matanda pa ako sa mga to eh. Pero mga kababayan, yung itsura, kaedad ni Digunyo eh. Kaya mga kababayan ko, ito'y payong mabuti to. Kaya yung mga nagsasabi, wala daw napupulot na maganda dito sa channel ko. Nagkakamali kayo. Dahil lahat ng mga sinasabi ko rito, experience ko. Kayo, may experience bang kayong ganon? Wala. Kasi nananatili sa mga katunggali natin ang inggit, ngit-ngit, galit. Tanggalin nyo yan. Our beloved Boss Mike.